Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Francisco Bautista at si Anonymous Guitarist. Ang tanong ni Francisco Bautista ay tungkol sa Presidential Security Group o tinatawag na PSG, at ang tanong naman ni Anonymous Guitarist ay tungkol sa Philippine National Police SWAT Team. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ngayon, unahin natin ang tanong ni Francisco Bautista tungkol sa PSG o Presidential Security Group. Ang PSG ay Philippine Close Protection Agency na kung saan ang kanila pangunahing concern ay ang pagbibigay ng close-end security at escort sa Presidente at Vice President sa Pilipinas, kasama na ang kanilang immediate families at kasama na rin ang mga former President, Vice President at mga visiting head of the state sa ibang bansa. Ang PSG ay nakastasyon sa Malacanang Palace, ang official residence ng Presidente, at mga miyembro ng PSG ay sumama din sa pagbibiyahe sa mga Presidente, ma-domestic man o ma-overseas or international trips. Ang Presidential Security Group ay kilala sa maraming pangalan, kasama na nito ang PSG, ang President's Guards, ang Presidential Guards, ang Filipino Secret Service or Men in Barong at PSG Troops. Bagaman sila ay kinukonsidera na elite units, pero hindi ito binubuo at kabahagi sa Armed Forces of the Philippines Special Operation Command or AAP-SOCOM, at hindi rin ito kinukonsidera na Special Operation Forces Unit o SOF. Bagaman ito'y kinonsidera na isang elite unit sa loob ng Pilipinas. Ang gulo rin eh. Bukod sa pagbibigay ng mga security sa Presidente sa Pilipinas o Vice President, kasama na ang kanilang pamilya at mga visiting head of state at mga diplomats at cabinet members at ang kanilang pamilya, ang PSG rin ay nagbibigay ng security sa mga tahanan ng Presidente at mga offices at mga lugar sa presidential engagement and its environs, kasama na ang pagpatuloy na surveillance at monitoring activities habang tumutulong naman sa pagpatupad ng internal security rules and regulation and maintenance of peace and order sa Malacanang Palace at ang mga set of governments and its facilities at ang pagsasalin ng karangalan ng Presidente at mga dignitaries at ang recruitment ng mga miyembro ng PSG o Presidential Security Group ay kadalasan ay nanggaling sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine National Police, sa Philippine Coast Guard, at ilan nito ay mga civilian personnel acting as a support units, at ang mga firearm na ginagamit ng PSG ay gaya ng M1 pistol at ang M1911 pistol, ang Heckler & Koch USP, ang Heckler & Koch MPS, at ang Heckler & Koch Z36, at ang Eliseo M4A1 5.56mm assault rifles, at mayroon pa silang Remington R4 5.56mm cartridge, at ang PNMAG, at ang arm blast, at mayroon pa silang Mistral manpad na missiles, at marami ding mga vehicles gamit ang Presidential Security Group. Ito ay ang mga kutsi, mga EUV, at mga armed personnel carrier. At sa tanong naman ni Anon Guitarist tungkol sa SWAT team ng Philippine National Police, ang Special Weapons and Tactics o kilala sa pangalan nga SWAT ay isa itong police tactical units na gumagamit ng spesyalidad ng military equipment at tactics, at ito'y tinatag para labanan at i-control ang mga violence or non-violence confrontation at mga criminals. At kadalasan ang SWAT units ay armado ng mga automatic and specialized firearms, kasama na ang submachine gun, ang assault rifles at sniper rifles. Kasama na rin ang not control agents gaya ng smokes, ang stun grenades, at gumagamit din sila ng mga specialized equipment, kasama na ang body armor, ang ballistic shields, at ang entry tools, ang armor vehicles, ang thermal and night vision device.
At ang SWAT unit dito sa Pilipinas ay ginagamit sa operasyon na hindi kaya ng ordinaryong pulis, lalo na kung ang target ay heavily armed. Ang SWAT ay nakadeploy lamang sa loob ng isang syudad o metropolitan na kung saan maraming criminal activities, lalo na sa drugs. At ang SWAT kasama ang mga pulis kung mayroon mang gagawing raid or operasyon, kagaya rin ng mga SWAT unit sa Amerika na kung saan dito gumagaya ang Pilipinas at hindi lang Pilipinas, kahit mga SWAT sa buong mundo. Ang SWAT ay sinasanay para sa iba-ibang crisis situation na kung saan mayroong tinatawag na presence of significant risk sa mga enforcement officer o sa publiko. At kung walang nag-respond sa panahon ng krisis at ang SWAT officer ay handang gagawin ang kanyang tungkulin, gaya ng hostage situation, counter-terrorism operation, apprehension o paghuli ng mga armadong suspect, suicide intervention, warrant service under fire, ito yung maghahatid ng warrant of arrest tapos paulanan ka pa ng bala. Kaya dapat lang kasama ang SWAT dahil gaganti din ito sa pagpaulan din ng bala. Ang mga high-risk search and seizure at ang mga covert and undercover operation, fugitive tracking in rural environment, ibig sabihin ang SWAT din ang naghahanap sa mga tumatakas ng mga wanted na mga criminals na pinaghahanap sa batas, lalo na kung armado pa ito. At dapat lahat na SWAT officer gaya ng US ay expert din sa tinatawag na marksmanship, kaya lagi silang nagtitrain sa close combat, lalo na sa mga hostage situation na kailangang expert ang marksman o sniper para hindi matamaan ang hina-hostage kundi ang nang hostage ang matamaan. Alin man sa dalawa, ang PSG or ang SWAT unit ng Philippine National Police ay kanilang ginawa ang kanilang tungkulin para sa kaligtasan ng mamamayan. Kaso ang trabaho ng SWAT ay mas delikado ng kaunti kumpara sa PSG dahil ang SWAT ay halos araw-araw ay nandyan sila, lalaban sila sa mga masamang elemento sa lipunan. Habang ang PSG naman ay subalit ang kanilang trabaho ay para masiguro ang kaligtasan ng presidente at vice president at mga dignitaries kasama ang mga head of state at mga diplomats kasama ang kanilang pamilya. Hindi naman gaano kadelikado ang kanilang trabaho at masarap pa nga kasi kasama sila kung saan pupunta ang presidente. Kung ang presidente ay may biyahe o may trips man sa abroad, halimbawa sa White House, doon din sila kakain sa White House, ang sasarapan ng pagkain. At kung halimbawa ang biyahe ng presidente ay domestic or dito lang sa lokal, halimbawa biyahe ang presidente sa Siquijor, ay kinilaw na danggit at bahali na ang kanilang iinumin at kakainin. Ang sarap pa rin At hindi ba ganong kadelikado ang trabaho ng Presidential Security Group dito sa Pilipinas? Kasi dito sa Pilipinas, mababait ang mga tao o mababait ang mga Pinoy. Hindi uso dito na pinapatay ang presidente or ina-assassinate. Hindi gaya ng ibang bansa. Kaya yon, medyo masarap ang pagiging PSG. Laging masarap ang pagkain at laging biyahe abroad kasama ang presidente. At ang SWAT kasi, pag may operasyon or may raid, minsan gagawin ito sa madaling araw. Minsan inaanto ka pa. At kung ang raid or operation ay gagawin naman sa tanghali at mabilisan ito, at minsan ang tanghalian mo ay ice candy na lang, ganun talaga ang sitwasyon. Kaya ang masasabi ko sa PSG ay sana all, laging nabubusog. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ating mga kaibigan, gaya ni Eric James Estepa, ni Edgar Malinaw. Hanggang sa susunod, maraming salamat.